Taong 1978, sa bukiran ng Ayungin Negros Oriental, naging matunog noon ang bali-balitang may aswang umanong gumagala. Pinaghihinalaan ng mga residente sa lugar na ito ang salarin sa pagkawala ng kanilang mga hayupan at natatagpuan na lamang sa gubat na nagkalasog-lasog na ang katawan. Minsan pa, may kamuntikan ng mabiktimang tao. Mabuti na lamang at may nakaresponde at kaagad na salba. May pinaghihinalaan na silang tao. Ang pangalan nito ay itago na lamang nating Rodrigo o Digoy. Paano ba naman kasi? Nung may kamuntikang mabiktima ng aswang, bigla na lamang umanong sumulpot itong si Digoy na kung tutuusin, napaka-imposible dahil nasa malayo ang bahay nito. Baka umano pumupuslit lamang at pinakikinggan ng mga pag-uusap ng mga tao na naroroon. Sinisiguro ng sarili na walang nakakakilala sa kanya habang isinasagawa ang pambibiktima. Kung kaya naman itong si Digoy, masuri nilang minatigan. Ilan sa mga kapitbahay ng binatilyo, inaalam ang bawat kilos niya. Ulila na sa magulang si Digoy. 22 taong gulang at binata pa. Ang mga kapatid niya naman nasa Dumaguete nagtatrabaho. Subalit sa kabila ng lahat ng pagsusubaybay sa kinikilos ng binata, wala namang kakaiba rito. Katunayan, pag may nangyayari doon na pamiminsala ng aswang, nasa bahay lamang si Digoy. Napakabait pa nitong tao sa kabila ng pangungutya nila rito. Si Digoy naman ng mga sandaling yon, batid niya na sa sarili ang pagkailang sa kanya ng mga kapitbahay. Malaki ang pinagbago ng pakikitungo. Kung noon ay nagagawa pa niyang makausap, ngayon, kahit malayo pa si Digoy, basang-basa niya sa sarili ang kinikilos na wari ba natatakot ang mga ito sa kanya. Maliban na lamang sa pamilya noon, na ilang distansya lang mula sa kanyang tinitirhan. Hindi ito nagbago. Sa halip, habang nangyayari ang pagmamatsyag sa kanya, nagiging madalas bumisita sa kanyang bahay ang mga ito, lalo na ang dalagang si Karina. Sinasabihan si Digoy na wag na lamang daw pansinin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tinatawanan lang ni Digoy, samantalang ang kapatid ng dalaga na itago na lamang natin sa pangalang Boyong, natatakot kay Digoy, lalo na kapag tinititigan nito ang bata. Sumisirit ng takbo pa uwi. Hoy, hoy! Saan ka pupunta? Ano bang sabi ko sa'yo, di ba huwag ka maniniwala sa mga kaibigan mo? Hindi aswang si Digoy. Kitang ang bait ng tao eh. Bungad ng dilag noon. Kasalukuyan noong naglalabas si Karina sa bulwagan ng bahay. Napadaan kasi si Digoy at nang makita ito ng kapatid ay tumakbo patungo sa kanya. Hindi naman sa ganun ate. Nakakatakot kasi yung kung paano tumingin eh. Tugon naman ni Boyong. Kinawayan ng dalagita si Digoy. Sinabihang intindihin na lamang umano ang bata nun. Hindi naman nagsalita pa si Digoy kagaya ng nakagawian. Ngumingiti lamang ito. Magbigay galang ka ha. Wala kang ebidensya para magparatang ng isang tao. Kapag inulit mo pa yan, isusumbong kita kay tatay. O ano yan? Teka nga, ano ba yung laman ng kamay mo? Buksan mo. Wika ni Karina. Pagkabukas ng bata sa palad nito, nakita ng dilag ang dakot ng asin. Napabitaw ng mabigat na salita si Karina. Gusto niyang saktan ng kapatid pero pinigilan niya na lamang ang sarili. Ang sabi kasi ng mga kaibigan ko ate, pangontra daw sa aswang ang asin. Sa bagay, mapaglaro pa ang isip mo. Pero Boyong, hindi aswang si Digoy. At kung meron man, yun siguro mga taong nagparatang sa kanya. Hindi ka ba naawa kay Digoy? Nag-iisa na lang siya sa buhay.
Ikaw talaga. Pasok ka sa loob. Wika ni Karina habang hawak-hawak ang kamay ni Boyong. Nagmumuni-muni ang bata. Kumikibot-kibot ang bibig. Nawari ba kinakausap ang sarili? Hinatak naman ito ni Karina at tinanong kung may problema. Pero, palibhasa kasi ate. May gusto ka kay Digoy, kaya pinagtatanggol mo yung tao. Ano? Teka, oy! Hoy! Ay, batang to! Hoy! Sigaw ni Karina pabalik sa kapatid. Paano ba naman kasi? Mabilis na pumiglas ang paslit. Tapos nagkumahog ito papasok ng bahay. Pumasok sa silid at nagsara pa ng pinto. Hindi na lang pinatulan pa ni Karina. Nagpatuloy siya sa gawain. Nga pala, total nabanggit na rin ang bahay. Maiging ilarawan natin ng maayos para maintindihan niyo ang postura ng lugar. Isang palapag lang ang tirahan nila Karina. Pero malapad ito. May 3 silid at ang isa sa mga ito, ginawang bodega nilang pamilya. Tambakan ito ng mga lumang gamit at mga panindang hindi nabenta. Samantala, mga 20 metro, ito na ang tirahan ni Digoy. Malaking bahay at bakas na napaglumaan ng panahon. Maraming araw ang lumipas. Naging payapa naman at wala na gaanong napapabalita ang may gumagalang aswang. At kung may problema man ang mga residente, partikular na lang ito sa sariling pamumuhay at pamilya. Pero walang pinagbago. Iniiwasan pa rin si Digoy. Hanggang sa isang gabi, kasalukuyan noong inililigpit ni Karina ang mga binilad na panggatong. Inaantay ng magkapatid ang pagdating ng kanilang magulang. Naroroon kasi ito sa bayan. May pwesto sila doon sa merkado. Tindahan ng mga karaniwang kasangkapan sa bahay. Kumbaga, ang ikinabubuhay nilang pamilya ang pagiging bolantero. Kung may tabo sa ibang lugar, naroroon din ang mga magulang nila Karina. Huling hakot na lamang sa mga kahoy. Napadaan naman ang isang grupo ng mga lasing. Kilala ng dilag ang mga ito. Madalas nakatambay sa sabungan at mga sugarol. 4 sila, magkakapatid. Ang 2 na sina Purong at Dante, habang ang 2 pa, sina Ramon at Tador. Mga baguhang naninirahan sa lugar. Maigi niyang sinundan ng tingin si Dante. Paano ba naman kasi, nakatitig ito sa kanya at nakangiti nun. Wari bang hinuhubaran ng dilag sa pamamagitan ng tingin. Hanggang sa huminto si Dante, nagmungkahi sa mga kasama. Nasasaglit muna sa lugar dahil may liligawan umano siyang babae. Naririnig ni Karina ang pag-uusap ng mga ito. Ang babastos at hindi kaaya-aya pakinggan. Hanggang sa pumasok ng bakuran si Dante. Tinaboy naman ito ni Karina ngunit, ganyan ka ba ako makatrato ng isang bisita? Susuka na ako Hoy, manliligaw ako. Bigyan mo ako ng respeto. Gagawin kitang asawa at magiging masaya ka sa habang buhay. Wika ni Dante nun. Lumapit ang Ginoo sa dilag, pero itinulak ito ni Karina. Dahilan para mawalan ng balanse at natumba ito sa lupa, na siya namang lalong ikinagalit ng tao. Lalo't idagdag pa dyan na pinagtawanan siya ng mga kasama nun. Kagad bumalikwas ang lalaki nun. Muling lumapit kay Karina at dinakma ang balikat ng dilag. Nakita ni Karina na may nakasuksok sa tagiliran nitong patalim. Kung kaya naman naging hadlang ito para pumalag si Karina. Bastos ka, Karina! Teka, ang ganda pala ng labi mo, ano? Bigyan mo naman ako ng pagkakataon para makapangligaw. May itsura naman ako
Bagay na masasabi kong kahit ikaw, mapapasagot ko ng walang kahirap-hirap. Pero habang nangyayari ito, hinahaplos ng lalaki ang nakasukpit na patalim sa tagiliran. Hindi kumibo si Karina. Samantala sa mga sandaling yon, nakasilip sa bintana si Boyong. Kita ang pagkabalisa at umiiyak ang bata. Hanggang sa yung kamay sa balikat ni Karina, ginala ng lalaki pababa ng dibdib niya. Kahit kontra yon sa loob ni Karina, hinayaan niya lamang ito at baka may kung anong gawing masama. Gilid na ang luha ng dalaga. Gusto nitong sumigaw pero pinipigilan niya ang sarili. Napakahirap pa naman ang sitwasyon. Sa kadahilan ng magkakalayo ang mga kapitbahay. Kung sakali mang sisigaw si Karina, tiyak na hindi na siya masasagip pa. Hanggang sa naramdaman na ng dilag na nasa ibang parte na ng katawan niya ang kamay ni Dante. Alam niya sa sarili na walang ibang patutunguhan ito, kung hindi ang pinakamaselan niyang bahagi. Ipinikit na lamang ng dilag ang kanyang mga mata. Nagdasal na sana'y huwag mangyari ang naiisip niya. Hanggang sa bigla na lang may kakaibang tinig ang bumasag sa tensyon sa lugar. Galing ito sa madilim na bahagi. Animoy tunog ng galit na malaking aso. Ang mga kasama ni Dante, natahimik ang mga ito at sinuri kung ano ba yung naglikha ng ingay na yon. Hanggang sa nagpulasan na lamang bigla, nang makakita ng ubod na pangit na nilalang. Pusturang tao, pero maitim. Nakakapit yon sa isang puno. Tila ito'y isang butiki. Nakapatiwarik pa. Isa itong aswang. Si Dante naman ay binitawan si Karina, pero hindi umalis nun. Sa halip, tinungo nito ang lugar kung saan naroroon ng nilalang. Napakaangas pa ng asta nito. Sinabihan si Karina na babalikan siya nito. Hindi pa man nakakalapit si Dante. Bigla na lamang may lumundag sa kanyang harapan. Dahilan namang nagulantang si Dante at hindi nakagalaw nun. Lumapit ang aswang. Dumungaw sa mukha ni Dante. Kitang-kita ni Karina ang mga mata nitong kulay dugo, na may tuldok na itim sa gitna. Sa sobrang takot ay naihi si Dante sa salawal. Maya-maya lang ay bumigay ang sikmura nito dahil sa sobrang nerbiyos. Huwag mong antayin may gawin ako sa'yo. Lisanin mo ang lugar na ito ngayon din. Huwag na huwag ka nang magpapakita dito. Wika ng nilalang. Walang sabi-sabi ay parang binatong aso si Dante sa bilis ng pagtakbo nito palayo. Pagkatapos nun, tinitigan ng nilalang si Karina. Hindi naman nakagalaw ang dilag. Buong akala niya na mga sandaling yon ay papatayin siya ng nilalang. Pero nakapagtatakang ngumiti ito at bigla na lamang tumalikod. Naglakad hanggang sa nawala na sa dilim. Nakahinga ng malalim si Karina. Kaagad siyang pumasok ng bahay at niyakap ang kapatid nun. Nag-iiyak ang dalawa at tinanong ng dilag ang bata kung nakita ba nito ang aswang. Tumango naman si Boyong. Nakita niya umano ito at hindi lamang isang beses. Maraming beses nang nakita ng bata ang nilalang na yon. Kung kaya naniniwala siyang totoo ang kumakalat na balita. At alam niya sa kanyang sarili na ang aswang na yon ay walang iba kung hindi si Digoy. Hindi naman galing sa mga kaibigan ko yung rason kung bakit naniniwala ako sa aswang, ate. Ako mismo yung nakakita. Maraming beses na po. Madalas nasa itaas ng puno. Diyan o kung saan siya nagpakita. Sina nanay at tatay sinabihan ko na patungkol dito pero
Katulad mo, hindi naman sila naniniwala eh. Wika ni Buyong. Dagdag ng bata, ang ipinagtataka niya ay kung bakit sa kanya lamang nagpapakita ito. Samantalang marami naman sila doon sa lugar. Hindi naman nagsalita si Karina, pero makikita sa mukha na naglalakbay ang diwa nito. Napapaisip din siya sa sinabi ng kapatid. Totoo at hindi ito nagsisinungaling, pero ang tanong, totoo rin ba ang pinaghihinalaan ng bata? Maigi niyang sinariwa sa isip ang nangyari. Yung aswang, napakahirap kilatisin kung sino. May pagkaitim ang balat at nakausli ang nguso nun. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Karina. Nang maalala ang laging ginagawa ni Digoy sa tuwing binabati niya ito. Ngumingiti lang at hindi halos nagsasalita. Dito namuo sa isip ng dilag na posibleng si Digoy ngayon. Dahil bukod pa diyan, yung ibang aswang lang siguro na katulad ng naminsala. Maaaring pinatay na si Dante. Hindi lamang si Dante, pati na rin siya ay maaaring madawit nun. Sa kabila ng matinding kuryosidad, hindi muna naghukom si Karina na si Digoy ngayon. Pinili niyang humanap ng ebidensya at kinabukasan, pinunta niya si Digoy sa bahay nito. Ganun pa din na tila walang nangyari. Nanatiling kalmado si Karina. Binati niya si Digoy na kasalukuyan noong nagbubungkal ng lupa sa likod ng bahay. Ganun naman kasi ang laging ginagawa ni Digoy. Pinapalawak nito ang taniman ng gulay. Magandang umaga, Digoy. Pawis na pawis ka oh. Pahinga ka naman. Bungad ng dalagita. Na mga sandaling yon ay kasama ni Karina si Buyong. Hindi mapakali ang bata at panay kalabit sa likod ni Karina. Pinangdidilata naman ng mata ng dilag at sinasabihang tumahimik ito. Gaya ng inaasahan, hanggang ngiti lamang ang naging tugon ng binatilyo sa pagbati ni Karina. Tapos ay bumalik ito sa ginagawa at hindi na lumingon pa sa kanya. Dahil sa pagkabagabag, pinili ni Karina ang lapitan palalo si Digoy. Isang dipa na lamang ang layo. Nakatayo ang dilag at hindi din kumikibo, pero ang mga mata nito nakabaling sa malayo. Nawari ba'y tinatanaw ang malawak na lupain nila Digoy. Si Buyong dumidistansya at halatang tatakbo na ang bata nun. Tinawag niya ang ate pero hindi siya pinapansin. Habang nasa tabi ni Karina si Digoy, huminto sa trabaho at nagbuntong hininga ito. Tumingala sa kalangitan habang pinupunasan ang noo ng tuwalya. Ang dami na palang nakatanim na iba't ibang gulay, no? Ang sipag mo talaga, Digoy. Nga pala hindi kita nakita kahapon ah. Parang wala ka sa bahay nyo. Wika ng dilag nun. Nagkukunwari lamang ito kahit nakita niya talaga si Digoy kahapon. Ganun ba? Teka, hindi mo ako nakita. Buong araw naman akong narito sa bahay ah. Tuwing linggo lang ako umaalis. Yun lang yung kapag nagbababa ako ng mga gulay. Wika naman ni Digoy. Alam ito ni Karina. Alam niya lahat kung anong gawain ni Digoy, pero sinasadya ng dalagitang magkunwari. Mahanapan lamang ng kasagutan ang naglalarong tanong sa kanyang isipan. Lumipat-lipat ng posisyon si Karina hanggang sa, Karina, mawalang galang na sa'yo ah. Huwag ka nang mahiya. Alam kong may sadya ka sa akin. Bakit hindi mo sabihin? Halata naman dahil ngayon pa lang kita na kitang ganyan eh. Nakakapanibago yung kilos mo, Karina. Wika ni Digoy. Saglit na patigil sa paghinga ang dilag. Nakaramdam ng matinding pagkahiya. Hindi naman maipagkakaila na mararamdaman ni Digoy ang ginagawa niyang kahina-hinala nun.
Hindi naman kasi ito ang nakagawian ni Karina sa tuwing lumalapit kay Digoy. Wala nang kawala si Karina. Napakahirap man umanong isipin kung magkukunwari pa siya. Kaya naman minabuti niyang sabihin ng diretsyo. Tapatin mo nga ako, Digoy. Naroon ka ba kagabi malapit sa bahay namin? Ang ibig kong sabihin, ikaw yung nagpakitang aswang? Ngumiti lang si Digoy. Wari bang natutuwa sa mga binitawang kataga ng dalaga. Tinitigan sa mata si Karina at sinabi ni Digoy na hindi siya aswang. Dagdag pa ng binatilyo. Papanong makakarating siya sa bahay nila Karina hindi naman daw siya gumagala tuwing gabi. Hindi niya gawain yon. Sa halip, natutulog ito ng maaga. Pasensya na Digoy pero naninigurado lang ako. May aswang kagabi. Tinaboy yung mga lasing na pumuslit sa bahay. Nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil kung hindi, baka nagawan na ako ni Dante ng hindi maganda. Teka, anong ginawa ni Dante sa'yo? Sabihin mo sa akin. Tanong naman ang binatilyo. Napakunot ang mukha ni Karina. Dahil ang paghihinala niya sa lalaki ay tila ba naging taliwas. Lalo't nakikita niya sa mukha ni Digoy na sobrang seryoso nito. Hindi maipagkakaila na masasabing hindi nga si Digoy ang aswang na nagpakita kagabi. Sinabi naman ni Karina ang ginawa ni Dante sa kanya. Dito ay nakita niyang nagalit si Digoy tapos, hayaan mo, kapag ginawa niya ulit yun sa'yo, makakatikim sa akin yung lalaking yon. Walang modo, bastos. Hindi nilalagay sa tiyan yung alak. Teka, aswang di ba yung biglaang dumating? Hindi mo ba nakilala yung aswang na yon? Hindi sana ako nagpunta dito kung hindi ko kilala, di ba? Ang mga ngiting nakita ko kagabi, hindi nagkakalayo sa ngiti mo sa tuwing binabati kita. Pero ngayon, napagtanto ko na hindi ikaw yung Digoy. Pasensya na. Sige, uwi na ako. Wika ni Karina nun. Pero pinigilan siya ni Digoy. Ayon sa binatilyo, huwag munang umalis si Karina. May ibibigay umano sa kanya ang Ginoo. Hindi naman tumanggi si Karina. Nakikita niya si Digoy na nakangiti nun. Sa totoo lang, si Karina at Digoy mula pagkabata ay parang may malalim silang ugnayan sa isa't isa. Yun bang kapwa may nararamdaman pero hindi masabi-sabi. Wala namang ibang naging kalaro si Karina nung bata pa. Maliban na lamang kay Digoy na ubod ng pilyo. Pero ngayon, malaki ang pinagbago. Hindi maipagkakaila na may itsurang kaaya-aya talaga itong si Digoy. Bukod pa diyan, sakto sa tindig at matipuno. Habang itong si Karina naman nagmana sa kanyang nanay na parang mistisa. Maganda si Karina at masasabing bagay na bagay sila ni Digoy. Nagtanong ang dilag kung anong ibibigay ni Digoy. Ang sabi naman ng binatilyo, hindi niya pwedeng sabihin. Doon na umano kapag makita na mismo ni Karina. Sobrang nanabik ang dilag ng mga sandaling yon. Lalo't ang tono ng pananalita ni Digoy ay sobrang maluwanay. Waring kinikilig ang dalaga. Hanggang sa bigla na lamang lumapit sa kanya si Boyong at, Ate, uwi na tayo. Aswang yan si Kuya Digoy. Alam ko na siya yung lagi kong nakikita. Samantalang si Digoy, parang wala lang sa sinabi ni Boyong. Hindi makitaan ng anumang reaksyon sa muka at napakahirap kilatisin kung anong iniisip. Ano ka ba? Hindi siya aswang. Ayan ka na naman eh. Ilugar mo naman yung ugali mo ha. Hindi tama yung magbintang ka ng tao na walang ebidensya. Naku Digoy, pasensya ka na. Bata kasi kaya ano-ano na lang ang naglalaro sa isip niya. Ayos lang, naiintindihan ko. Buyong,
Huwag ka mag-alala. Hindi ka sasaktan ng aswang na nakita mo. Dahil kung may balak pa sa'yo yun, di matagal ka nang hinamak. Baka naman nagbabantay lang yun sa lugar. Baka ibang aswang yun na nagpoprotekta sa inyo. Tama ba, Karina? Di ba nga dahil sa kanya, naligtas ka kagabi? Wika ni Digoy. Hindi na nagsalita pa si Karina. Samantalang si Bugoy naman, nakasimangot ang mukha nito habang nagdadabog pa uwi. Naglinis ng katawan si Digoy. Matapos noon ay nagbihis ang binatilyo at nagbungkahi sa dalagitang sundan siya. Tumango naman ang dilag. Nananabik ng matunghayan kung anong sorpresa sa kanya ni Digoy. Alam niya sa sarili na patungo sila sa lugar na kung saan ito yung tambayan nila dati. Malapit sa palayan. May kamalig na nakabungad sa maliit na sapa. Totoo nga ang hinala ni Karina. Dito siya dinala ni Digoy pero napansin niyang tila sobrang tahimik pa rin ang binata. Pero hinayaan niya na lamang muna. Baka nag-iisip lang kasi ito sa kung anong sasabihin nun. Malilim ang lugar dulot ng malalaking punong mangga. Sa ilalim nito ang kamalig na nakaharap sa palayan. Hindi pa rin nagsasalita si Digoy. Nakatingin lamang ito sa malayo at sobrang seryoso na mukha. Kung kaya naman mas umigting ang nararamdaman na pananabik ng dalagita nun. Hindi niya alam kung anong ibibigay ni Digoy. Hanggang sa may dinukot ito sa bulsa. Isang kwintas na may palamuting kulay dilaw. Para itong kabibe na sobrang luma na. Napapatanong sa sarili si Karina kung ito ba ang bagay na ibibigay ni Digoy sa kanya. Hanggang sa, Ito nga yung bibigay ko sa'yo. Proteksyon mo sa aswang. Hindi makakalapit yung aswang na nagbabanta sa buhay mo. Kasi ano ba? Tsaka akala ko pa naman kung ano ibibigay mo sa akin yan lang naman pala. Para ba yan sa aswang na nakita ko kagabi? Hindi ka agad nakapagsalita si Digoy sa sinagot ni Karina. Wari ba may gusto itong sabihin pero kita sa muka ang matinding agam-agam nun. Kung kaya naman kinulit ng kinulit ito ni Karina. Ano ba? Ba't ayaw mo magsalita? Nag-aaksaya lang ako ng oras dito May gagawin pa naman ako sa bahay. Para ba sa aswang na nakita ko kagabi yung bagay na ito? Hindi. Hindi para sa kanya. Dahil yung nakita mo aswang kagabi. Walang iba kundi ako yon. Wika ni Digoy. Napatakip ng bibig ang dalagita. Nakatirik na parang pako sa kinatatayuan niya at nanlalaki ang mga mata. Hindi ka agad nakapagsalita dahil alam niya sa sarili na totoo ang sinasabi ni Digoy. Sa mata pa lamang nito kung paano siya tingnan. Dinidiktahan na ang kanyang diwa na paniwalaan ang mga katagang pinakawala ni Digoy. Oo. Ako yung aswang na yon. Magdadalawang buwan na akong nagbabantay sa bahay niya tuwing gabi. Pinipili kong magpakita pero kay Buyong lang. Natutuwa kasi ako sa kanya Kampante ako dahil na maaring hindi niya paniwalaan. Kahit naman magsumbong si Buyong, 'di ba, dahil bata pa nga siya. Hindi niya naman paniniwalaan kaya ganon. Dagdag nito, ang dahilan kung bakit niya binabantayan ang bahay nila Karina. Masyado na umanong nananalasa ang ibang aswang. Pero hindi niya ito kauri. Ang ibang aswang na tinutukoy ni Digoy ay ang tinatawag na kubura, nabibilang sa pinakadelikadong aswang. Mga lahi ng aswang na nagmula sa bansang Hapon umano. Ito ay ayon sa tatay ni Digoy noong nabubuhay pa. Noon umanong digmaang lumaganap ang kubura. Pinili ng ilan na manatili sa bansa. Samantalang si Digoy naman, karaniwang aswang lang at nabibilang sa hanay ng mga abal.
Hindi ito tinatablan ng mga pangontra dahil hindi umano masama ang mga abal. Katunayan, nananampalataya ito sa kaparehang pinaniniwalaan ng isang Kristiyano. Hindi din kumakain ng tao ang mga abal. Kung ano ang natural na pagkain ng isang tao, yun din ang kinakain nila. At ang binigay niya, pangontra ito sa mga kubura, na galing sa kanyang tatay mismo na isang manggagamot nun. Baka dumating umano sa punto na sila naman ni Karina ang biktimahin. Kaya naman bago pa mangyari yon, pinili ni Digoy na bantayan ang bahay ng dilag. Pasensya na, pero ayoko nang magsinungaling sa'yo, Karina. Totoo ang paghihinala ng mga tao sa lugar natin na aswang ako. Pero hindi ako yung namiminsala. Maniwala ka sa akin. Hindi ako masama. Hindi alam ni Karina kung anong sasabihin nun. Balot ng pagtataka ang isip. Idagdag pa dyan ang pangingilabot. Bagaman sinabi ni Digoy na mabuti siyang aswang, pero hindi maiiwasan ng matakot, lalo't mala impakto ang mukha na parang papatay ng tao. Maya-maya pa, hindi na nakapagpigil si Karina. Mabilis itong tumalikod at tumakbo pa uwi nun. Hinayaan lang naman ni Digoy. May tiwala din siya sa dilag at alam niya sa sarili na hindi ipagsasabi sa iba anumang nabitawan niyang mga salaysay nun. Habang si Karina naman hindi tinapon ang binigay ng binatilyo. Nang makarating sa bahay ay bumungad sa kanya ang kapatid na nag-aalala. Nagtanong pa ito kung may ginawa ba sa kanya si Digoy, pero hindi nagsalita si Karina. Nginitian lamang nito ang kapatid nun. Sa ginawang yun ng dilag, nakaramdam siya ng konsensya. Tila ipinapahiwati niya kay Digoy na naiilang siya dito, kahit nagtapat na ang binatilyo na aswang. Malaki ang tiwala ni Karina na totoo ang sinasabi nitong hindi nananakit ng tao ang uri niya. Kung anumang merong uri si Digoy nun. Bukod pa diyan, napakabait ni Digoy at mapagkumbaba. Naalala niya noon, kaya pala sobrang bilis ni Digoy sa tuwing naglalaro sila. Samantalang patpati naman ang katawan nito at halatang lampa. Tapos ay nagugulat na lamang si Karina dahil bigla na lamang naglalaho si Digoy nun. Dito niya nalubos na pagtanto na isang aswang ang tao. Maaaring mga kapatid ni Digoy ay ganun din. Pero wala namang nababalitang may sinaktan itong residente. Lumipas pa ang ilang araw. Nakapagtataka na hindi na nakikita ni Karina ang binatilyo. Ngayon, totoong hindi na talaga niya ito nasisilayan. Samantalang halos araw-araw naman napabadaan sa kanilang bahay at kung minsan ay kinakawayan pa siya nito sa malayo. Nag-aalangan naman ang dilag na puntahan ang bahay ni Digoy. Nahiya sa ginawa niya dito. Magpaganon pa man, hindi napigilan ni Karina ang bugso ng damdamin. Parang may nag-uudyok sa kanyang puntahan ng kaibigan, lalo pat may nararamdaman si Karina dito at hindi alintana kung anong pagkatao ng binatilyo. Pinuntahan ni Karina si Digoy. Inaasahan niya na noon na makikita si Digoy at nang makarating sa bulwagan ng bahay, sinambit niya ang pangalan nito pero walang tumutugon. Nakita niyang bukas ang bintana sa itaas pero lahat ng lagusan sa baba nakasara. Wala ding tsinelas na naiwan sa bukana ng pintuan. Isang indikasyon na wala talaga sa bahay noon si Digoy. Inisip noon ni Karina na baka nagtampo si Digoy sa kanya dahil seryoso itong nagtapat na maayos pero iniwan niya na lamang ito bigla sa lugar. Baka nasaktan doon si Digoy samantalang napakatagal na nila magkaibigan. Baka umalis na ito at hindi na babalik pa. Pero hindi naging dahilan ng lahat upang hindi niya hanapin si Digoy. Ipinangako niya sa sarili, sa oras na magpakita ito sa kanya ay hihingi siya ng tawad.
Makailang ulit siyang nagpabalik-balik sa bahay pero sa kasamaang palad, walang Digoy ang nagpakita sa kanya. Kahit gabi pa, na alam niyang napakadelikado gumala, pinupuntahan niya yung bahay ng binata. Ito ay sa pag-asang baka tuwing gabi ay umuuwi ang binatilyo. Pero wala pa rin. Hanggang sa dumating na sa punto na maging sa karatig lugar ay nakakarating na si Karina. Matindi ang pagsisisi niya sa sarili kung bakit niya yun nagawa kay Digoy. Hanggang sa isang araw, inabot ng gabi ang dalaga nang bagatin siya ng hindi kilalang tao. Akala niya noon ay si Digoy na. Napakadilim kasi at hindi malinaw sa kanya mukha nito. Pero nang lapitan ni Karina ang tao, ganun na lang ang pagkawindang nito. Nang makitang napakapangit ng kanyang mukha. Napakahaba ng buhok na hanggang bewang. Lalaki, malaki ang katawan. Hubot-hubad ito. At kitang-kita ni Karina ang angat sa kaputian nito mga ngipin. Napakatulis ang ipin na yon. Hindi nagdalawang isip si Karina na tumakbo. Hindi niya pa naman suot ang ibinigay ni Digoy noon. Iniwan niya ito sa bahay. Takot na takot ang dalaga. Idagdag pa dyan na bihira lang ang mga bahay sa lugar, kung kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ni Karina na baka sundan siya ng lalaking yon. Hindi yun si Digoy, dahil ibang-iba ang pagiging aswang nito kumpara sa binatilyo. Nang makalayo si Karina, huminto ang dilag sa sobrang pagod. Pero sa pagkakataong yon, napansin niyang tila may kumakaluskos sa kanyang likuran. Pag-angat ng tingin ni Karina, halos himatayin ang dalagita nang bumungad sa kanya ang mukha ng aswang. Napasigaw ito, pero bigla na lamang hinablot ang kanyang buhok. Kinaladkad patungo sa masukal na lugar. Hindi na magkamayaw sa kakaiyak ang dalaga. Kumakawala siya pero sobrang lakas ng nilalang. Dinaganan ang dilag. Pilit pa rin siyang nagpupumiglas pero hindi siya makawala nun. Wala na siyang ibang inisip nun kung hindi ang nakaumang nakamatayan. Ang mga buhok ng aswang, gumapos ito sa mukha ni Karina. Nawari ba may sariling buhay? Kitang-kita niya ang mga mata nitong nanlilisik at amoy niya ang singaw ng bibig na sobrang baho. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang napadaing ang nilalang na nakapatong sa kanya. Umikta dito, gumulong sa lupa. Gumapang naman si Karina nang makawala at sumuksok sa may damuhan. Saglit siyang lumingon sa likod. Nakita ni Karina ang isa pang nilalang at wari bang nakikipagbuno doon sa nagtangka sa kanyang buhay. Dahil sa pagtataka, inalam ni Karina kung sino ang isa. Wala namang ibang magliligtas sa kanya kung hindi si Digoy lang. Kung kaya'y hinala niya na ito nga ang binata. Gumapang pabalik si Karina. Hinawi niya ang mga damo para masilayang maigi ang pinangyarihan. Para bang nabuhayan ng loob ang dalaga dahil totoo ang kanyang hinala na si Digoy nga ang kabuno ng aswang na umatake sa kanya. Pero malaking katanungan sa isip kung paano nakarating bigla ang binata doon. Kitang-kita niya kung paano lumaban si Digoy. Hindi hamak na mas malakas pa ito kumpara sa isang aswang. Dahil bawat pagsunggab ni Digoy, makikita sa mukha ng kalaban ang pagdaing. Pero kapag gumagante, baliwala lamang yon sa binatang abal. Walang sino mang mananakit sa kanya. Sabi ko na nga ba, makakarating din sa inyo ang balitang pagsalba ko sa dilag. Ano to? Subukan? Para saan? Para patunayan na totoong may aswang na nagpoprotekta.
Bakit? Naaasiwa ba kayo dahil may maaaring humadlang sa mga kauri niyong mga kubura? Sambit ng boses na kahit gasgas at lumaki, halatang boses pa rin ni Digoy. Tama. Alam namin na nagtatago ka. Pero sa paligid lang kung nasaan naroroon ang babae. Hindi naman kami galit sa iyo. Kung hindi sa tatay mong marami nang napatay sa kauri namin. Napakagaling. Hindi man lamang namin matukoy kung saan nakatira. Ang maling hakbang mong pagsalba sa babae. Pagkakataon namin yon para tugisin ka. Kahit papano, makaganti kami. Hindi man sa ama, pero sa anak. Ganun ba? Tawagin mo lahat ng mga kauri mo. Sabay-sabay ko kayong pagpapatayin. Sagot ni Digoy. Sabay buwelo ng sunggap. Nasakmal nito ang leeg ng kalaban. Kaagad namang binunot ito ni Digoy. Ayon kay Karina, napapikit umano siya ng mata dahil kitang-kita niya umano kung paano humiwalay ang ulo ng kalaban ni Digoy. Pagkatapos noon ay tahimik na naglakad si Digoy patungo sa dilim. Pero hinarangan siya ni Karina. Dahilan naman para mapahinto ang binata nun. Saan ka pupunta? Iiwan mo na naman ako? Digoy! Huy, ano ka ba? Parang yun lang eh. Nagtampo ka na. Hindi ako kailanman nagtampo sa'yo. Alam mo ugali ko. Hindi ako nawala. Nasa paligid lang ako lagi. Hindi lang ako nagpapakita dahil sa nalaman ng mga kubura ang pagsalba ko sa iyo sa mga lasing. May atraso sa kanilang tatay ko. Pinagpapatay kasi ng tatay ang isang kubura noon na patuloy pa rin sa pananalasa. Hindi ako nag-ingat. Hindi ko naisip na ang pagpapakita ko sa isang delikadong hakbang. Nabunyag na nila ang kinaroroonan ko. Kung kaya't sino mang malapit sa akin, maaaring idawit nila. Mapalitaw lamang ako. Bakit ka pa kasi nakarating hanggang dito eh? Ang layo. Tiyak na magkakaroon ng pagkakataon ng mga aswang. Paanong hindi makakarating eh? Hinahanap nga kita. Kung sinabi mong nasa paligid ka lang pala, di sana hindi ako nagkaganito. Patawarin mo ako, Digoy. Hindi nagsalita si Digoy sa sinabi ni Karina. Ngumiti lamang ito at tumalikod na. Hindi naman mapanatag ang dalagita. Sinabi niyang sasama siya kay Digoy. Pero hindi na huminto pa ng lakad si Digoy. At sinabi lamang nito na, "Huwag ka nang sumama. Nasa kiliran mo naman ako lagi. Tsaka, isuot mo na yung bigay ko sa'yo. Iniwan mo kasi kaya nilapitan ka." "Paalam, Karina." Wika ni Digoy at tuluyan na itong naglaho sa dilim. Nasagot na ang katanungan kung bakit nakarating bigla sa lugar si Digoy. Pero palaisipan kung paano nasa paligid lamang ito palagi. Samantalang wala namang sinyalis ng presensya ni Digoy noon. Magpaganon pa man, naging masaya ang dalagita. Nilisan niya ang lugar at nagpalinga-linga sa paligid. Dito niya napansin ang aninong nakasunod sa kanya. Napatango sa sarili si Karina dahil alam niyang ito na si Digoy. Nang makarating sa bahay, napagalitan si Karina ng kanyang mga magulang. Naunahan kasi siya ng pag-uwi nun at ang nadatnan lang si Buyong. Sinumbong ng kapatid kung anong ginawa ni Karina. Hinanap umano nito ang aswang na si Digoy. "Isa ka pa, Buyong! Matagal na palang ginagawa ito ng kapatid mo. Ngayon mo lang siniwalat. Pero ang sasabihin ko sa'yo, hindi aswang si Digoy ah. Ikaw naman, Karina. Masyado ka nang nahuhumaling dyan sa kapitbahay natin. Babae ka at bigyan mo ng mataas na respeto ang sarili mo. Huwag mong pangunahan yung lalaki. Sus, ginuuni mo.
Para kang nanay mo na sobrang nabigani sa akin. Wika ng Tatay Jose niya. Ano? Nabigani? Kala mo kagwapuhan ka noon. Oy. Maswerte ka't pinatulan kita. Ang yabang nitong magsalita, akala mo hindi panot. Op, sige sagot pa. At puputaktin ka ng pangungutya, sige ka. Karina, pagkatapos mong kumain ay tulungan mo yung tatay mo sa bodega. Mungkahi naman ng kanyang nanay Merlinda. Hindi na sumagot pa ang dilag. Alam niya sa sarili, nagagatong lang ang galit kapag sinubok pa niya magsalita nun. Mainit na ang ulo ng kanyang ina, kung kaya't minabuti niyang sundin ang ipinag-uutos nito. Samantalang sobrang gaan naman ang pakiramdam ni Karina. Nakakatiyak siya na nariyan lamang sa labas si Digoy, lalo pat nakikita niya si Buyong na sumisipat na naman sa bintana nun. Tinatanaw nito ang itaas ng punong kaimito sa gilid ng kanilang bahay. Kinabukasan, parang kuryenteng mabilis na kumalat ang balita. May natagpuang nilalang na pugot ang ulo sa Karatig Baryo. Nakita niya pa ang mga magulang na nakikiusisa kasama ng mga kapitbahay. Naging tahimik lamang si Karina. Parang walang nangyari. Kinahapunan ay gumala siya sa paligid ng lugar nila sa pagnanais na magpakita sa kanya si Digoy. Pero hindi niya masilayan ang binata nun. Ngunit nagpaparamdam ito sa kanya. Nagiiwan ng inukit na kataga sa kahoy malapit sa kanila. Ayon dito ay wag daw gagala si Karina at may pangalang Rodrigo sa ibaba. Napapangiti na lamang ang mga sandaling yon si Karina at kinikilig. Malalaki na tayo, Digoy. Alam kong nakikinig ka sa akin. Alam ko ding may gusto ka sa akin at parehas tayo ng nararamdaman. Ano't ano pa man ang mangyari, hindi ako hihiwalay sa'yo. Aswang ka man o mamamatay tao, mananatiling buo ang puso ko para sa'yo. Animoy baliw si Karina na kinakausap ang sarili nun. Nakita pa siya ni Buyong. Napapailing na lamang ang bata at halata sa mukha ang agam-agam. Sa mga sumunod na araw ay tila ba mas lumaganap ang mga aswang. Kung noon ay nasa iba't ibang lugar, ngayon, wari bang nasa nayo na lamang nila. Maraming mga kapitbahay ang nagrereklamo pero imposible namang si Digoy ang may kagagawan. Hanggang sa isang gabi, nagpakita sa kanya si Digoy. Sa likuran mismo ito ng bahay nila Karina. Sabi ng binatilyo, mas maiging lumikas muna sila sa lugar kasi pulutong na ng mga aswang ang nagbabanta daw sa buhay nilang pamilya. Baka umano hindi kayanin ni Digoy ang dami at matuloy na ang binabalak ng mga aswang. Plano ng mga itong patayin ang kung sino mang malapit sa buhay ni Digoy. Ang paggambala sa mga kapitbahay, hindi talaga ang puntirya nito ang mga kapitbahay nila, kundi ang mismong pamilya nila Karina. Wala namang ibang pinoprotektahan si Digoy, maliban na lamang sa kanila nun. Matapos makapag-usap, umalis kaagad si Digoy. Hindi man lang nakapagbahagi ng opinyon si Karina, pero naiintindihan ito ng dalagita. Nang makarating ang mga magulang, dito na inamin ni Karina na aswang talaga si Digoy. At dahil malapit sila sa binata, may banta sa buhay nila. Tinutugis si Digoy ng ibang uri ng aswang at malaki ang posibilidad na gawin pain ang pamilya nila Karina. Hindi maipinta ang reaksyon ng mga magulang ni Karina. Si Nanay Merlinda ay napaiyak na lamang. Nagbahagi din ng istorya na laging may bumabagat sa kanilang aswang. Lampas 5 umano ang bilang nun. Pinatotohanan naman ito ni Tatay Jose. Ang sabi ng tatay, mabuti na lamang umano at malapit sa mga bahay-bahay sila binabagat dahil kung nagkataong nasa tagong lugar, malamang ay may nangyari na sa kanila. Ang totoo anak, alam namin ng nanay mo na aswang talaga si Digoy.
Pero alam din namin na sobrang bait nito at hindi nananakit ng tao. Kilalang kilala namin ang mga magulang ni Digoy, lalo na ang tatay niya na si Mang Simo. Manggagamot yun, pero aswang. Kami lamang ang nakakaalam sa lihim nila, anak. Kaya naman pinoprotektahan namin si Digoy sa mga pangkukutya at hinala ng mga kapitbahay. Bilang pagrespeto ito sa manggagamot na nagligtas ng buhay ng nanay Merlinda mo. Kinulam ang nanay mo. Pinagaling ito ni Mang Simo. Tumango si nanay Merlinda at sinabing totoo ang sinasabi ng tatay nila. Nakukunyari lang silang walang alam kahit pa man nakikita din nila si Digoy sa paligid ng bahay. Ang reklamo ni Buyong, ginagawa nilang taliwas. Ito ay upang manatiling lihim ang pagkatao ni Digoy. Kaya din hinahayaan lang nila si Karina na maging kalaro ni Digoy sa kabila ng pagiging aswang nito. Dahil malaki ang tiwala nila kay Mang Simo. Ganun po ba? Kaya naman pala iba kayo sa mga kapitbahay natin. Kayo lang yung namumukod tanging hindi naghinala kay Digoy. Pagprotekta pala ito sa kanya. Wika ni Karina. Dagdag pa ni Karina ay para hindi sila madamay dahil tinutugis si Digoy ngayon ng ibang aswang. Sa lalong madaling panahon ay kailangan nilang lumikas. Tutal ay may pwesto naman daw sila doon sa bayan. Doon sila maninirahan. Pumayag ang mga magulang. Wala din namang magagawa kung hindi ang lumisan na lamang. Napakadelikado ng mga aswang, lalo pat alam nilang namiminsala talaga ito maliban na lamang sa uri ni Digoy. Nang gabing yon, naghanda na sila. Para sa pagsapit ng kinabukasan ay aalis kaagad sila ng lugar. Bago pa may mangyaring masama. Nangyari nga ang paglisan nila sa lugar na siya namang labis noong ipinagtaka ng mga kapitbahay. Pagkatapos lumisan, ang pamilya nila Karina ang pinaghinalaang aswang dahil naging payapa ang lugar na yon. Pero sa kabila ng lahat, hinayaan lang nila mga ito. Nanirahan sila Karina sa lungsod. Lumipat ng himalalod hanggang sa nakarating sa Bacolod. Ito na rin ay hindi sila tinitigilan ng mga aswang na tumutugis kay Digoy. Doon lamang sila sa Bacolod naging payapa. Samantalang si Digoy at Karina, nagkatuluyan. Hindi naman hinadlangan ng mga magulang dahil kahit aswang ang binata. Napakabuti naman ito. Si Buyong naman, natanggap na rin sa uli si Digoy. Hanggang ngayon, masayang magkasama si Digoy at Karina. Nabiyayaan ng mga anak at ilang mga apo. Pero walang nagmana sa pagiging abal ni Digoy.